Hi guys, welcome to Excel channel. For today's video, we're gonna do playing MMB, but I become a pro bacon with expensive weapon. So yeah, let's start. This is my gun and knife, and this is my avatar. So yeah, by the way, I'm eating. So yes, let's start. Sheriff. I'm gonna eat first. Sa gera sa Middle East na uwi na hindi na rin ang mga labi ng Pinay kaya ever na namatay sa mesa na attack sa Israel. At live mula sa naiya ng Pilipinas sa frontline ng balitan si Radio. Oh, I didn't see the murder. She's in here. In there. Okay. Hindi pasado alas 12:30 nga ngayong tanghali ay lumapag na yung kauna-unahang chartered flight nitong Philippine government na kumuha nga o nag-repatriate ng nasa 442 na Pilipino nga doon sa United Arab Emirates. Diyan sa bilang na yan, Nikki, 200 OFWs at yung iba naman ay kanilang mga dependent at ilan sa kanila ay mga turista. Ngayon ay inaalis pa yung kanilang mga ilang dokumento na sa holding area. Ilalabas na yung ilan sa kanila para magbigay ng pahayag. Una nang sinabi niya, Secretary Hans Kaptak, Migrant Worker Secretary Hans Kaptak, hindi lang ito yung unang huli na repatriation flight gamit nga yung isang chartered plane. Doon na sa Pilipinas, sila pa rin yung mga Pilipino na naapektuhan pa rin nga yung tumitinding tensyon doon sa gitnang silangan. At kanina rin, no, ay dumating na yung 23 naman na OFWs. Sila yung mga OFWs mula nga doon sa may Jeddah, no? Sila rin yung mga tinulungan dito nga Singapore Air Force para nga doon sa repatriation flight. Ito naman, yung tugon ng gobyerno, sila yung nagpasalamat nga dito sa Singaporean government sa naging tulong nito dito sa Sorry guys, mula Jeddah na tinulungan ng Singapore. Ay doon na po. sorry guys if the background is so annoying. Mga kababayan natin. At sa Israel naman, no, yung If the balita sa background Israel, is so ngayong araw din, kanina annoying. madaling araw, ay nakabalik na Oh my God. nitong caregiver na si Mary Ann Rivera. Siya nga yung kababayan natin na namatay Oh, noong February 28 the Merlin speed glitching for no reason. doon sa Tel Aviv. Kasama niya And I dodge it. Mister na OFW rin, no? At doon nga, no, una na rin sinabi ng I just Israeli dodge government na for tinutulong siya some ng terror victim. Ibig sabihin niya, Nikki, lahat ng benepisyo na makukuha ng isang Israeli citizen na namatay sa gera ay mabibigay. I almost threw that in there. Ayan, sa Israel pa rin, no? Siyam na kababayan naman natin yung nakatawid na ulit sa Taba border. Yung Taba border, ito yung crossing papunta nga doon sa may Egypt. Nagbigay ng mismo ang nag-abot ng pera, yung president ng Israel. Sheriff, do something, okay? Do something. Just like, yeah. Sa may bombahan, no? Itong Israel at Iran. 67 na doon sa kababayan ng Israel yung nakauwi na rin sa Pilipinas. 25 doon ay kinabibilangan nga nitong ilang mga dito turista at mga estudyante. Nikki. Ganyan yung mga tulong pinansyal galing sa gobyerno natin para Yan yung asawa. trabaho at iba pang klase Wala ng nang pera. Almost iron down. Nikki, pagdating naman sa financial assistance, Oh, magkakaroon ng of one-time course. financial assistance Why everyone is following me? sa mga na-repatriate nating mga kababayan. Normally, So, yes. within the scope of the repatriation laws, nagre-range yan to 5,000 to 10,000. Depende So, yan yes. sa ibibigay So, ng gobyerno. I'll eat again. Because, yeah. Sa mga ganitong klaseng pagkakataon, minsan yung DTI ay nagbibigay rin ng pangkabuhayan, no? So, yung tinitignan naman ngayon ng DMW is yung long-term sana na may tutulong nga dito sa ating mga kababayan, which is minsan pinag-aaral nila ito ng ilang mga technical skills para nga
magkaroon pa ng karagdagang kaalaman at hindi lamang mahinto yung kanilang pagiging OFW at kundi makahanap pa ng ibang employer or else ay makahanap ng ibang employer locally dito sa Pilipinas. And Kiki, balikan lang natin yung usapin sa repatriation bukas. Inaasahan natin na may higit 300 pa na OFW naman na another charter Why she laughing? mula naman ito sa Saudi Arabia. Kiki. Why she is laughing at me or Posibleng dumalo na sa higit 100 piso. I don't know. Ang na sa higit 100 she's laughing at me or Magpastarta ka na uli. Aray na naman yan sa mga super. Maria At mong mula sa pakargahan, EDSA, kahit hindi nandito puno. Sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kaya pa ba ng mga kapatid nating super dyan? Hindi mapipilitan umanong tumig sa pamamasada ang ilang driver ng jeep na nakausap namin. Yan ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Kaya. silangan. let's Posibleng pick a sumipa sa map. susunod na linggo ng 19 pesos hanggang 22 pesos ang I litro picked ng some this diesel. map. 14 pesos hanggang 17 pesos naman sa Not litro sure ng kung gasolina. Hindi ang pagkilagay. Yan, ganito ang posibleng maging presyo ng petrolyo next week. Posibleng aabot na sa higit 97 pesos hanggang 107 pesos ang per liter ng diesel. Papalo naman sa 80 pesos hanggang 90 pesos sa kada litro ng Yup. gasolina. Ayon sa ilang tsuper, halos wala na silang kikitain kung aabot just joking, sa sorry. higit 100 pesos I'm ang in the litro ng diesel. sand. May ilan daw na napilitan ng tumigil naman mula sa pamamasada. Napupunta na raw kasi sa boundary at diesel ang kanilang kinikita. Maging ang mga tricycle driver, umaaray na rin sa taas presyo. Kakarampot na naman daw ang kanilang Oh my god, this girl is like sa Martes, March 17. I hate this girl. She's targeting me for no reason. 5,000 pesos By the way, let's do like para sa mga tricycle driver. Sunoding and the sheriff is not saving people. She is shouting the wall, she's shouting in the floor. Oh my god. And she is shouting the air. Magtatayo ng payout sites sa mga local government unit. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng inyong City Social Welfare ng bawat LGU. Tanging driver's license at photocopy lang ito ang requirements ayon sa DSWD. Nikki, balik sa'yo. Yung kamakailan lang, no, sinabi nga ng ilang transport groups na plano nilang magsagawa ng malawakang transport strike. Tuloy kaya Oh down! Yes. Yung malawakang transport strike, nakikipag-ugnayan pa tayo, lalo na especially sa grupo ni Mr. Mar Valbuena at iba pang transport. Pero so far, wala pa tayong impormasyon na nakukuha dahil na rin nga sa mataas na presyo ng gasolina. Judges. Gio, kamusta naman ba yung supply ng petrolyo sa mga gasolinahan? Kasi nagbabala din ng DOE laban sa hoarding, di ba? She's not a toxic girl. She's just like, oh yo, this girl, it's like got a mark because she died. Yes, yeah. Sure. I'm medicine. Medicine. Yes, I think so. Ay, papatayin mo ito pag Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Oh, she's sure. Please. Please. Die. Thanks. 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 Oh my god!
So by the way, this is the end of my video because it's so late time now. So yes, bye y'all. See ya. I hope you enjoy. Like and subscribe.